Canelo Alvarez nagtala ng history sa kasaysayan. Ayon sa CompuBox, sa tagal nila sa mundo ng boxing, sa loob ng 40 years na nagbabantay sa punch stat ng isang boksingero, pinakapangit umano ang laban ni Canelo versus William Iscal. Partida ito mga tol, undisputed pa ang laban ng dalawang champion. Pero nagtala sila ng 445 punches thrown combined sa buong 12 rounds. Potik na yan, tinalo pa ang laban ni Casimero versus Guillermo Rigondeaux. Nagtala sila ng 518 combined punches thrown. Sa laban naman ni Stevenson versus Edwin De Los Santos, 525 punches thrown combined. Ngayon sa bagong record ni Canelo versus Iscal, 445 punches lamang. Pambihirang laban yan mga tol. Hindi ako makapaniwala na galing pa ito sa isang face of boxing. Ito na siguro ang epekto kapag laging panalo ang isang takbuhin na boksingero. Katulad nila Stevenson, kahit takbuhin laging panalo. Si Devin Haney laging panalo din kahit konti lang ang suntok. Ang kaibahan lang kasi kay William Iscal, hindi siyang superstar. Isang Canelo ang kalaban niya, kaya malabong manalo sa ganyang estilo. Ang nagpanalo lang din kay Canelo yung patama niya sa body shot dahil tamad na rin siya bumitaw ng suntok. Nakakatamad kasi sumuntok kapag tumatakbo ang kalaban. Kailangan ikat muna. Hindi kasi pwedeng pasukin na lang bigla yan mga tol. Pero mahirap ikat sa ring kapag sumaside step ang kalaban. Katulad ni William Iscal, hindi lang side step ang ginawa, tumatalon pa. Kaya naman nagtala sila ng pinakamababang suntok sa buong history. Matumal na nga ang suntukan ni Ryan Garcia at Devin Haney, mas malala pala ang laban ni Canelo Alvarez. Samantala na interview naman si William Iscal, dapat daw panalo siya sa laban. Tinalo daw niya si Canelo at dapat undisputed champion na siya. Gusto pala niya manalo mga tol, pero sa laban hindi nagpakita ng isang senyales na gusto niyang manalo. Mula round 1 hanggang 12 rounds, si isang galawan niya, boy takbo at boy talon. Sa ibang banda naman nakiusap si Canelo na sana wag daw gayahin ni Crawford itong si William Iscal. Sana lumaban daw si Crawford. Kasado na ito sa September at itataya ni Canelo ang 4 na major belt kasama ang Ring Magazine belt. Nagbigay naman ng reaksyon si Dimitri Bivol kay Canelo. Galawang takot daw si William Iscal, hindi boxing ang ginawa dahil puro takbo. Sinabi ni Bivol kailangan bumato ng suntok para manalo. Kung haharapin daw si Canelo, wag lang matakot sa kanya. Kailangan batuan ng maraming kombinasyon. Kung makalaban ni Canelo itong si David Benavides, siguradong malaki ang pag-asa ni Benavides by decision. Sa iba pang balita, Ed Hearn sinabing hindi na raw mabenta ngayon ang rematch ni Haney versus Ryan Garcia. Paano gaganaan ang fans kung parehas boring ang laban? Hindi raw alam ni Ed Hearn kung matutuloy pa ang rematch. Maganda sana kung panalo si Ryan Garcia para mas maganda i-hype ang rematch. Sa ibang banda naman, Bob Arum sinabing pagkakamali ng promoter kung bakit natalo si Ryan. Isang taon raw na bakante si Ryan pero hindi binigyan ng tune-up bago hinarap kay Romero. Ang problema kasi dyan mga tol, tinuturing na pang tune-up si Romero. Kaya nga times 11 ang odds kay Romero eh. Dahil pang tune-up lang sana ito ni Ryan pero nagkamali sila dahil natakot na rin bumitaw ng suntok si Ryan. Kahit alam ni Ryan Garcia na matatalo na sa decision, hindi pa rin siya bumitaw ng mga power shot. Okay mga tol, abangan na lang po natin next update.